Now look at this. Bakit nga ba? Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to the Apollo video of Doom. Alam nyong special tong araw na to pang nag-e-edit ako eh. Alam nyo naman, minsan na lang ako mag-edit. Usually kasi mabilisan lang yung gawa ko. And kapag ganito, may editing na nangyayari. Okay, before you watch the apology video, let's put it into context first. Okay, so importante kasing malaman nyo kung saan ba nagmula yung apology na to or yung nangyari prior to this. Okay, a certain Rica Bon Ricaferte actually made a post 7 hours before the posting of this video. Okay, so importanteng context yan mga lods, kasi po kung titignan nyo, tingnan nyo tong screen caps na to, actually eto yan eh, tingnan nyo siya yan, di ba, yung naka-backless. So pumunta sila ng mas maaga today and pinost nila ito ngayon. Okay, so sabi ni Rica Bon Ricaferte, ayaw magpaareglo ni Kuya Jimmy. Hindi mo ba alam maraming baka, kambing at native na manok yan? Yung pick up na nilalait mo, panghakot lang yan ng graba sa planta yun. At ba't kasi namamakyo ka? Sorry ka mga kapatid yan, may factory sa Taiwan. Basic lang yan mga tignan surprise. OMG. Kumbaga, okay, so let's talk about the legal aspects first nito, okay? Kasi sinabi ko naman nung part 1, pinost niya kasi sa internet. So, if ever magkakaso si Kuya Jimmy, it's always going to be in relation to cybercrime. Whatever, kung ano man yung nakita ng abogado niya, it's always in relation to cybercrime. Okay? Kung marami silang pera, well, ito yung pick up, ibang pick up yan. Ito yung mga motor dun sa pinagtatrabahuan ni Kuya Jimmy. Okay? Okay, so ito, ngayon mo sabihin na you tell me. Now, let's go to the video itself. Kasi ano yan eh, grabe to eh. Dahil talagang nakita natin dito, umiiyak siya. Ba't ka umiiyak? O, pakinggan natin. Sige. Kami magsabunan. Hindi ka na? Well, iyak na, no? Ay. Harapin natin talaga. Ganun yun. Hindi kami konsentidor. Pero alam nyo, kung hindi kayo konsentidor, idol, dapat pinigilan nyo siya mag-post. Sorry maintindihan ko kung live stream yun eh. Kunyari, ni-live niya, tapos yun na yun. Pero ang problema kasi, kaya hindi ako naniniwala dito sa tao na to. Sorry, hindi kita kilala personally, pero hindi ako naniniwala personally dun sa sinasabi mo. Kung hindi talaga yung konsentidor, bago pa lang pumutok yung issue, pinadelete nyo na. Pwede naman kasi yun eh. Miski ako, nagdi-delete din ako ng video eh. Kasi it's a form of retraction eh. And then, sa personal nyo na lang ayusin. Pwede yun. My God. Kaso hindi naman niya ginawa, di ba? Tapos ngayon, iiyak kasi nga, well, kung totoo tong post ni Rica Bon Ricaferte, mukhang malalimang pitaka nitong si Sir. Good luck sa inyo. Mahirap magkasuhan kahit sabi mong marami kang pera. Okay, we correct in private. Siyempre, kailangan nyo. Well, dapat dinilit na, di ba? Make sense, di ba? So, skip na natin yan. Basically, sinasabi niya lang na ginagawa nila to kasi gusto nilang i-rectify yung mistakes. I get baka sabihin nyo kasi out of context ko tong lalaki na to. Hindi, I don't have anything personal sa kanya. Tuloy natin. So, punta na natin Okay ka na ba? Tanggap mo na? Bakit parang siya yung mag-a-adjust sa sitwasyon? Actually, this is where I get so pissed off dito sa situation na to. Siya gumawa niyan eh. Siya yung nag-post eh. Siya yung may sinabing hindi maganda. And nung simula, pa siya, nagmamatigas pa siya. Ibig sabihin, yung realization na mali siya, it took her some time, di ba? I don't get it, di ba? I really don't. Tapos parang ngayon siguro nakita nila, hindi basta-basta si Kuya Jimmy.
Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Okay, forward na natin. So, ito na, pumapasok na sila dyan sa, nag-login na. Tapos, pumasok siya personally para makipag-usap kay Kuya Jimmy. Okay, so panoorin nyo na lang dun sa vlog niya kay Ina. Tapos, ito na, okay. Ito, namin kasing bumaba. 3 o'clock. Wala pa rin, pero kailangan na namin kasing bumaba. So, mamaya na lang, gagawa na lang ng public apology video to. Yes. Ha? Po. Okay. Sana i-delete mo, ate. Make a retraction. Okay lang naman yun eh. Kung walang problema, delete niya na lang. Kaso, ang problema is, I do believe na nandun pa rin yung, ay wala na, dinilit na. Ay hindi, tingnan natin kung dinilit na. Kasi kapag hindi pa niya dinidelete yun, ibig sabihin, you're not truly sorry for it, right? Alam mo, diba? So, pakinggan natin yung apology and i-rate natin. Baba na kami. Pasensya na po ulit. To grow is to be accountable. Ayun, kung if you really want to be accountable for your action, you should have deleted the video. Hindi mo naman yan. Kahit nasabihin mo ni-upload ng ibang tao yun. Kung may retraction ka na, that's good, right? So, yun yung kailangan mong gawin ngayon. Pero pag ayaw mo, well, yung mga fanboys dito, salute. Tangina. Ano ba kayo? Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally Tama yung pangalan, no? Jimmy Pascual nga, di ba? Jimmy nga, Jimmy Pascual, okay. apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. Okay. Pero kasi nga, hindi kasi may make sense yung apology if hindi ito i-delete. Gets nyo ba yung rational? Kasi kailangan may retraction kasi para alam mo na nagkamali ka, you're truly sorry for your actions, di ba? Ganun kasi yun eh. I mean, kita mo at this moment in time 16 million views na siya, and it will only grow lalong-lalo na if ma-pick up to ng media, kasi ang media medyo mabagal sila kasi because of their vetting process, pero pagka nakuha ng traditional media yan, it will only explode. Parang yun nangyari doon kay, di ba, alam niyo yung video ni Boss Toyo doon sa anak ni Francis Magalona, di ba? Nagva-viral siya in the internet, pero once na-pick up siya ng media, lalo pa siyang lumalaki, di ba? Ng traditional media. Anyway, soon, I believe magangyayari yun. Tuloy na natin. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Zambales. Aminin. Ayaw marendon. Aminin. Hindi na, persona ng grata kasi sila Rendon eh. Well, that's good kasi may apology na naman ito. Tuloy natin. The riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially, the hard way. Hindi, I mean, it could have been easy kung hindi mo in-upload yung video. Una, I think it's a lesson for every content creator. If you don't know the person, tapos nire-record mo siya sa public, and then hindi naman siya vlogger, katulad nitong nangyari kay Kuya Jimmy, maybe the first thing that you should ask is for permission to post, di ba? Take it, alam niyo yung mga video sa Wow Mali, di ba? Sa Wow Mali, meron silang pinapranks doon. Bago nila i-post yun sa network nila, ina-ask muna nila yung pinrank nila if okay lang i-post, di ba? Kasi nga, during that time, wala pa namang cyber libel laws noon, but yung posting kasi has to be consensual, di ba? Hindi yan pwedeng basta na lang, okay? It doesn't work that way. Lalong-lalo na kung ganyan na yung nangyari ay hindi maganda. So, next, ano lang din, lesson sa lahat ng vloggers, okay? And doon din naman sa mga, kunyari, yung nagsabi na yung mayor issue, hindi din lisensya ang
kunyari may ginawa yung tao na hindi maganda, hindi rin lisensya yon para siraan nyo siya. Gets nyo? Ine-exacerbate nyo lang yung problema. So, mas maganda, chill lang tayo lahat. Relax lang tayo. Pag-usapan natin yung actions, yung ginawa, pero hindi yung nothing further than that. Di ba? Kasi doon nagkakaroon ng demandahan. Take it from me. I know. Tuloy natin. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas. Man, naging bunso. Si bunso pala to eh. Si bunso pala to eh. Si baby, kuti-kuti ko. Si bunso pala to eh. Sige bunso, tuloy mo na. More. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong Actually, pwede mo naman kasing i-retract dito. Dito pa lang. Pwede nang i-retract dyan eh. I mean, para hindi siya lumala. Or hindi, wag ka muna mag-post. So, shoutouts dun sa mga lawyers sa GC namin kasi tinuturuan kami lagi ng mga yan eh. So, nagtanong ako sa kanila, ano ba yung liability ni Yana dito, ni Bunso. Bunso pala to eh. Teka lang, si Bunso pala to eh. Bunso. Biglang naging strong independent women tas biglang bunso. So ano yung liability na pwede sa kanya? Okay. So this is coming from our lawyers. So sabi muna, it's going if anything na ifa-file ngayon ni Kuya Jimmy, if talagang tutuloy sila sa pagkakaso dito sa babae na to, it's cybercrime. Okay. It's ngayon sa cybercrime, maraming pwede doon. Okay, merong libel, merong kung ano man or whatever. Di ba yung cyber libel, yung mga usong-uso ngayon dahil dun sa mga unjust vexation, dun sa mga vloggers or even unjust vexation, pero it's always going to be in relation to cybercrime. So what does that mean? Yung penalty na ipapataw sa kanya if she is found guilty, of course she is innocent ngayon kasi may presumption tayo ng innocence. Kailangan pa ng due process if ever pupunta doon, 1 degree higher. Okay, so yung penalty parang plus may karagdag mas mataas yung penalty na kakaharapin mo kasi nga you posted it online. Now, ang nakikita ko dito if I were hindi ko alam kung pasok to sa sa cyber libel pero if ever it is, malice is presumed kasi pag private individual yung pinost mo kasi private individual tong si Kuya. And I'm not sure also kung pasok to sa data privacy kasi nga nasa labas si Kuya. But ang point dito kasi hindi kasi nagpaalam si Yana na magpo-post siya. So I mean, abangan na lang natin kasi katulad nung persona non grata, malalaman pa natin yan next week kasi next week pa magkukonvene yung mga LGU and malapit na rin mag-election so baka maging election issue to. So malamang maririnig nyo yung current na incumbent mayor ngayon or governor na magsalita about this issue in a sooner time. Okay, but come what may, sana lang ang lesson sana na makuha natin dito is yung sinasabi ko lagi, let cooler heads prevail. And kung vlogger ka naman, huwag kang basta-basta mag-post, lalong-lalo na kung private individual yung iko-content. Kasi si Kuya Jimmy kasi, private individual, negosyante, and yung pick up na binili niya, pang ano lang pala, yung panghakot lang pala ng mga kagamitan niya sa planta. Sasabihin mo, ang pangit ng pick up. Ay nako, anyway mga kamads, mga kaibigan, good night po sa inyo. Yan lang naman yung sa akin for today, kaya mga lods.